Pagdiriwang ho ng 2026 Regional Science, Technology and Innovation Week, ating tatalakayin kasama si Ginoong Osric Primo Bern Kibot, Assistant Regional Director for Technical Operations ng DOST NCR. Magandang tanghali ho, Sir Osric. Magandang tanghali din sa inyo, sir. Yapo. Dito sa gaganaping selebrasyon ng Regional Science, Technology and Innovation Week ng DOST NCR ngayong August 6, 7, and 8 sa Valenzuela City ho, ano po ang dapat abangan sa taunang selebrasyon na to? Okay, sir. Unang-una sa lahat, maraming salamat for inviting us here. And then also, normally, ang DOST, we are hosting every year, taunang activity, celebration po namin ng Regional Science and Technology, Regional Science, Technology and Innovation Week. In preparations actually ito for the National Science and Technology Week na usually nagaganap ng November of the end of the year. So lahat ng mga regions, lahat ng rehiyon dito sa Pilipinas, nagse-celebrate kami ng mga Regional Science and Technology and Innovation Week. No? So basically, sa activity na ito, fini-feature namin yung mga different technologies, mga innovations na pinondohan at sinuportahan ni DOST at pinapakita natin sa mga kababayan natin. No? Kung depende kung saang lugar siya. So lahat ng mga innovations, lahat ng mga research activity, research output na pinondohan ni DOST, yun po yung fini-feature natin at pwedeng i-adapt ng mga ating mga kababayan sa different rehiyon. And for this year, sa NCR, we will be holding the Regional Science and Technology and Innovation Week sa Valenzuela City next week. No? So that is August 6, 7 hanggang 8. And sir, sa katatapos lang po ng SONA ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., nabanggit po na ang misyon ng pamahalaan ay tiyakin ang seguridad at self-sufficiency ng Pilipinas at ng mga Pilipino na maging proactive at predictive response ng pamahalaan sa tulong ng mga makabagong teknolohiya. Ano-ano na po ang mga teknolohiyang kasama sa exhibit sa RSTW ng NCR at tumutugon po sa sinabing ito ng Pangulo? Yun. So, marami talagang napondohan na at sinuportahan ng mga R&D projects ang DOST for the past years na, no? So, isa dito ay i-feature namin or ilan dito ay i-feature namin ngayong RSTW din sa Valenzuela City. Una sa lahat, ito yung kasama natin yung GeoRisk PH. Familiar naman, I think familiar most of the mga local government units dito, no? Na ang goal talaga ng GeoRisk PH is para for risk assessment, disaster assessment, at saka para matulungan yung mga local government units natin in aid of planning. Kaya nandito yung mga hazard hunter for quick hazard assessment. Andito rin yung geomapper natin para ma-map out yung mga exposure and vulnerability ng mga lugar dito sa Pilipinas. At saka yung 3D Earth risk na tinutulungan natin ma-visualize yung mga saan ba dito sa lugar sa Pilipinas ang merong mga fault, may mga fault lines, are prone sa mga disasters. And then yung Plan Smart naman, ito yung pwedeng tumulong or tutulong sa ating mga local government units in planning kung paano dito ba dapat sa area na to dapat magtayo ng infrastruktura or pwede ditong area na to dapat for mga land developers naman dapat itong area na to dapat yung design nila resilient sa mga potential na mga sakuna. Ano yan? Yung parang mga mobile ba yan? Yung parang nakikita ko sa mga yung mga storm chasers ba yan? Yung ba yan? Hindi si GeoRisk assessment is a tool basically para tulungan yung ating mga local chief executives, mga planners natin sa pag-develop ng mga communities natin within the Philippines. Sir Osric, isa rin sa mga highlights ng SONA ang sektor ng transportasyon, no? Nalubhang naapektuhan dahil sa krisis sa langis. Ano-ano na hong mga teknolohiya ang na-develop or sinusuporta ng DOST na tumutugon sa ilang suliranin regarding transportation po? Okay. So for the past years, no, may mga pinondohan din meron tayong electromobility initiatives sa DOST. So in fact, in 2020, I think, or 2022, tinayo mo natin yung Electromobility Research and Development Center. So it's a niche center, a research center na nakalagay sa Cagayan State University sa Tuguegarao. So from then on, marami na silang mga research output. Kasama na dito yung electric trike, no? Meron ding converted trike. Meron na rin silang na-develop na e-Tranvia. Meron din silang gine-develop ngayon na e-bus, no? So basically, and then si UP naman, UP Diliman naman, ang nagde-develop naman ng mga charging stations. So what we're trying to establish kasi is that syempre mahal na ngayon ang gasolina, mahal ang mga fuels natin. So kaya ang konteksto would be is if we can shift yung mass transport system natin to use
electricity as a means to power yung mga vehicles nila. So in-encourage natin sila kasi right now meron ng fast charging. So before kasi ang worry kasi ng mga kababayan natin ang tagal ang charging ng ating so kaya nga si UP Diliman was able to develop a fast charging system. Na within 30 minutes kaya niyang mapuno agad yung electric vehicle natin. Pero Sir Osric, hearing everything, these are already existing technologies Yes. yung EVs, yung fast charging stations. May dinidevelop ba si DOST ng mga parang innovations, yung mga breakthrough technologies na hindi lang natin dito sa Pilipinas magagamit, pero sa ibang bansa rin with regards to transportation? Okay. In the context naman siguro i-contextualize natin yung sa fast charging. Yep. So though marami na ang fast charging system pero hindi siya right now sabi mo, within 30 minutes. Kasi yung challenge kasi right now sa mga mass transportation natin, syempre pag bumabiyahe sila, pag na-lowbat, hindi naman siya tipong mag-aantay ng overnight para maka-charge ulit, 'di ba? Kasi meron lang certain mileage. So ang mga research na ginagawa ngayon at pinupondohan ni DOST at sinusuportahan ay yung either yung battery swapping, so nagde-develop tayo ng system na yon na right now ongoing ang Cagayan State University sa pag-develop. So ito yung isa sa mga initiatives, but in the in Metro Manila, what we're trying to promote and propose sa mga local government units natin is yung converted trike. Kasi usually, mas madali sa mga Pilipino, regular tricycle driver and operators na i-embrace yung conversion rather than create yung e-trike talaga. Kasi syempre nasanay ang mga tao and then mas mura kasi ang conversion. So yung existing na yung tricycle, tanggalin lang natin yung engine, palitan natin siya ng electric motor, add battery, then you have a running electric tricycle. So kino-convert lang natin yung existing kasi isa sa mga contentions din ng mga drivers is syempre yung daan, kumbaga, di ba, nakita natin yung e-trike malalaki. So yung daan sa mga areas, sa mga liblib na mga lugar hindi kasya yung mga malalaking nahihirapan silang pumasok or mahirap silang lumabas or makaikot. So kaya yung regular na tricycle, yun yung pinopromote natin. Sige, convert muna natin. And while doing so, we're also creating the whole ecosystem wherein available din yung mga charging stations. Okay. Kasi syempre, mahirap ayain ang mga tricycle drivers or mga operators na mag-convert sa ng tricycle nila kung walang available na mga charging station. So that's what yung mga pinopromote ng mga initiatives ngayon ni DOST to really shift yung ating use of from fossil fuel to electricity. Kasi meron naman tayong mga renewable energies here in the Philippines. Well, speaking of dilemma po ng mga tricycle drivers natin, aside po dun sa mga charging stations, isa din na iniisip nila dito yung maintenance. Hindi po mas magastos itong i-maintain, tapos yung lifespan nito kumpara dun sa nakasanayan nila na makina na change oil lang, tune up lang, linis na ng kadena. Okay. Pag-maintain ng electric vehicle, I think marami na siyang discussion actually over the internet. And normally, if i-configure mo siya, mas konti kasi ang moving part ng isang electric vehicle compared sa in combustion engine. So I think it's not that difficult basically, and then marami namang available na mga right now siguro hindi siya mainstream na merong makikita ka sa tabi daan, may nagre-repair na but imagine parang electric fan, how often ba natin pinapalitan at inaayos yung electric fan natin? So simple cleaning, basta hindi lang siya mabasa, but yung mga dinidevelop at dinidesign naman ngayon ni DOST are merong ingress protection in a way na hindi siya madaling masira pag napasok ng tubig, given na may mga areas tayo dito sa Pilipinas na binabaha at syempre during pag-ulan. So all of those considerations are being included naman sa design process. That's good. That's good. Okay. Pero ano pang mga activities ang dapat abangan ng ating mga kababayan sa Regional Science and Technology and Innovation Week ngayong taon? Yes, okay. So for this year, lahat, kumbaga, yung mga na-mention ko, marami pa. So competitions. So if familiar kayo sa marami nang mga locally developed games. So maraming local game developers in the Philippines. So DOST is also we have also a program for them na gusto nating paramihin sila. We want them to be competitive. So pero for this particular RCW, ang in-invite natin are mga students. Students from the universities within National Capital Region para
i-feature yung kanilang mga locally developed games at mag-compete. And we also have for our circular economy na program initiatives, meron din tayong Code Green na hackathon na in-invite natin mga different mga universities para anong pwedeng solutions ang pwede nilang i-provide. So lahat ng iyon ay nandun sa Regional Science and Technology. Among others, so marami tayo, meron pa yung mga bazaars, yung mga MSMEs na susuportahan ng DOST. They are invited and feature their products para naman makita ng mga kababayan natin, no? Ito pala, produkto pala ito ng Pilipinas. So hindi ganun. So basically, yun yung makikita natin at yun nga yung meron tayong innovation hub na ilo-launch natin no, para sa mga taga Valenzuela. So if ever meron silang mga innovative ideas na they wanted to develop, so pupunta sila sa innovation hub na ito para meron tayong mga equipped na mga personnel to help them develop that idea. So basically yun po yung makikita, isa sa mga maraming makikita ng mga kababayan natin as they visit yung ating Regional Science, Technology and Innovation Week next week. Yes. Ang dami ko pang gustong itanong, sir, pero we're looking forward to the success nitong RSTW 2026. For now, mensahe nyo na lang po sa ating at paanyaya sa ating mga kababayan sa nalalapit na Regional Science, Technology and Innovation Week celebrations. Go ahead, sir. Okay, sige. So ang ating mga kababayan, inaanyayahan po namin kayo to join us and visit the Regional Science, Technology and Innovation Week next week, August 6, 7, and 8 sa Valenzuela City. Dito po sa People's Park sa Valenzuela City. So tingnan niyo po, samahan niyo po kami at para makita po ninyo ang iba't ibang inobasyon na na-develop at nasuportahan ng DOST, na-develop ng mga research and development institutes natin, na-develop ng mga state universities and colleges natin and HEIs natin. Makikita po natin iyon doon. So again, please join us and visit us so that makapag-participate po kayo sa mga capacity building program and other mga programs pa ni DOST at malaman niyo po kung paano pa namin kayo matutulungan. Maraming salamat po sa inyong oras, Sir Osric Primo Bern Kibot. Sir, ang Assistant Regional Director for Technical Operations ng DOST NCR. Thank you so much, Thank you. sir. Thank you. Balik po kayo. Thank you.